Yan o. Luksi. Hmm. Hello, good evening, brothers and sisters. Good Hello, evening, Doc. Good evening po. Good evening po sa lahat. Brad Ramel. Good evening, Sis May, Brad Roland, Brad John Marlowe. Good evening, Brad Jobic, Sis Brad Christoph, Sis Marijon, Brother Nabin. Good evening, Okay, Doc. good evening sa ating lahat. Andito ngayon sa Zoom. Okay, Evening, Doc. good evening, Sis. Brad Ramel, opening prayer tayo. Sige po, Doc. Okay. Okay po mga kapatid. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of Amen. the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Brad. Welcome po, Doc. Okay. Anytime. So ngayon, i-mute ko na kayo, ha? Mute. Then, share. Yun. Okay. Again, good evening sa lahat sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. At sa especially andito ngayon live na nag-attend sa Zoom, no? Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, no? Knowing Our Faith. So ngayon, ang topic natin is about symbols of life. May bago ako nabili na libro ni Dr. Scott Hahn, no? Yung isa sa pinaka-idol ko na theologian, si Dr. Scott Hahn. Yung title ng libro niya, Signs of Life, no? Yung 40 na Catholic, mga 40 no? 40 na mga Catholic practices na pinapractice natin, and explain niya kung bakit natin ginagawa to, yung mga Catholic practices. So ngayong araw, dalawa lang i-take up natin, no? Ang Sign of the Cross at saka yung Holy Water. Okay? So napakagandang libro na ito. So dito natin kinuha ang ating lecture. Okay. So ang ating Diyos, no? Ginawa ginawa tayo ng Diyos na may katawan. So kung may katawan, meron tayong gagawin, no? We are created to do things, di ba? Kagaya ni Moses, di ba? Nung wala silang tubig sa disyerto, anong sinabi ni Jesus ng Panginoon kay Moses? Okay? Kunin mo yung tungkod mo at ano mo sa ng tamaan mo yung bato, lalabas ang tubig, no?
So, di ba hindi ba pwedeng sabihin na lang lalabas na lang yung tubig? Bakit pa nang hatawin pa ang bato? Di ba? So, yan ang pag-iisipan natin kung bakit meron pang mga aksyon na gagawin. Kailangan ba talagang gawin yun ni Panginoon para lalabas ang tubig? Sa kanyang kapangyarihan, pwede siyang magpaulan ng tubig. Pwede siyang magpalabas ng isang lawa doon sa disyerto sa kanyang kapangyarihan, di ba? At kung napansin nyo, no, ang nung pinagaling ni Jesus yung bulag, no? Pwede niyang pagalingin ang bulag sa simpleng salita niya lang. Okay, mak- ano ka na, makakita ka na, no? Um, Pwedeng sa kanyang ano lang, konting kumpas-kumpas lang, di ba? Pwede. Pero gumamit pa siya ng putik at ipinahid pa dun sa mata. Of course, may ibang mga milagro na salita niya lang, pwede na. Pero may ibang mga milagro na gumagamit siya ng material na bagay. No? Pagkatapos, may panahon din na para gumaling ang mga may mga ketong, no? May lepers, inutusan niyang pumunta sa pare. No? Kasi yun ang kanilang gagawin para sila ay gumaling. So hindi na lang sila pinagaling diyan sa harapan, kundi pinapunta pa sila sa pare. Ipakita nila ang kanilang sarili sa mga pare. Okay? May gagawin. Now, sa pagiging Katoliko, mga kapatid, no? Hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin. No? Meron tayong gagawin kasi ginawa tayo ng Diyos na may katawan at may kaluluwa. No? So, sa ating panalangin, sa ating prayer sa simbahan, no? Marami tayong mga symbols. Meron tayong rosary beads, meron tayong mga ginagawang mga kilos, kumpas, no? Seremonya, rituals, medals, kandila, insenso, mga imahe, lahat yan, no? Lahat yan ay may relasyon sa ating pagiging tao na may katawan. Okay? So hindi tayo ginawa na kagaya ng mga anghel na walang katawan. Ang anghel ay pure spirits. So hindi nila kailangan itong mga rituals, candles, mga material na bagay para ipaintindi sa kanila ang mga hindi nakikitang mga misteryo ng tungkol sa Diyos. Okay? So ang tawag dito mga kapatid ay mystagogy. Mystagogy. Or pwede mong basahin mystagogy or ang sinearch ko ang pag-pronounce nito is mystagogy. So ang mystagogy ay galing ito sa Greek word na mystagogia. Ang mystagogia, ito ay ating guide, no? Para maintindihan natin ang mga misteryo. No? Ang mga misteryo. Ibang ibig sabihin ng misteryo ay simbolo. No? Simbolo. Dito galing ang salita sa misteryo, ang sakramento. No? Now, sa panahon ng mga early Christian, nung bago pa namayagpag ang mga Kristiyano, so pag nag-misa sila, usually, ang ginagawa ng presider, usually local bishop, ginagawa niya kada misa, in-explain niya, no? Nagbibigay siya ng panahon para i-explain kung ano ang kahulugan ng bawat seremonya o ritual na ginagawa nila. No? So maganda, no? Ngayon, marami na sa atin hindi nakakaintindi kasi hindi na masyado in-explain. Pero dati, sa early Christian, naglalaan ng konting panahon para i-explain kung ano yung mga ibig sabihin, no, ng mga ginagawa nila, kung ano ito nakakonect sa Bible.
no? Kung paano ito nakakonect sa Bible. So, parating may katikisin, no? Kagaya ng pag-explain ni Saint Paul, no? Kung mabasa niyo sa 1 Corinthians chapter 10, 2 verse 17, at saka 1 Peter chapter 3 verse 18 to 21. Hindi na natin ito babasahin kasi wala tayong panahon. In-explain ni Saint Paul at naka Saint Peter kung ano ibig sabihin ng binyag, kung ano ibig sabihin ng Eucharistia, na ito ay nag ah, nagiging katuparan kung ano ang ipinahiwatig doon sa lumang tipan sa Old Testament. So, simbolo lang yung nangyayari sa Old Testament, like ang Passover, yung pagkatay at pagkuha ng dugo ng mga karnero, at ito ngayon ay si Kristo. So, ang mystagogy, no? Mystagogy ay isa itong paraan, itong kabilang ito ng simbahan natin, yung mystagogy, na ipapaunawa sa atin, no, kung ano ang relasyon ng mga nakikita nating mga simbolo, like mga sakramento or sacramentals, mga rituals, lahat na nakikita natin, i-connect ito sa mga hindi nakikitang katotohanan, no? Hindi nakikitang mga katotohanan tungkol sa misteryo ng ating pananampalataya. So, binibigyan tayo ng pananaw, no? Glimpse. Parang patikim na pananaw sa ating hinaharap, no? Kung ano ang parating na mga makikita natin kung andun na tayo sa langit. For example, naalala natin yung story ng yung baha nung kay Noe, no? Actually, ito ay simbolo ng binyag. At saka yung pagtawid ng mga Israelita doon sa disyerto nung tinutugi sila ng mga Egyptian, ito ay nagpapahiwatig, nagtuturo tungkol sa tubig ng binyag. Okay. So baka magtaka kayo, hindi ko pa ah, hindi ko pa minimension yung topic natin ngayon, holy water at saka sign of the cross. Kasi bago natin maintindihan yun, ipapaintindi natin at papanawa kung bakit kailangan itong mga bagay na mga nakikita, no? Gaya ng mga ibang sekta, wala silang mga ganito, ayaw nila ng mga ganyan. Kasi hindi nila naintindihan ang characteristics ng pagiging tao, no? Um, akala nila puro spiritual lang at nakalimutan nila ang pangangailangan ng assurance ng tao. Okay. Pero, di ba sinabi natin yung malaking baha nung kay Noe at pagtawid sa tubig doon sa dagat, the Red Sea. Tumawid sila para maka-iskapo sa Egyptian, di ba? Nag-symbolize ng baptism. Pero yung baptism, mga kapatid, no? Meron pa siyang mas malalim na kahulugan. Ang binyag or baptism, ito ay nagtuturo at nagtutukoy ultimately sa Holy Spirit. Ultimately, no? Kasi sa lahat ng mga sakramento, no? Sa lahat ng mga sakramento na ginagawa natin, ang pinakahantungan niyan ay ang Espiritu Santo na nagpapabanal sa atin, no? So kung napansin nyo, kahit ang mga milagro ni Jesus, mga totoong nangyari, hindi yun mga, ano, di ba? Hindi yun mga
parables. Totoong nangyari yun. Pero kahit iyon, totoong nangyari yun, yun pa rin ay nagtuturo sa spiritual meaning. No? Gaya ng miracle of Cana. Nagmilagro si Jesus doon sa kasal sa Cana. Di ba? Hindi lang yung milagro dahil nagbigay lang siya ng hindi lang nagbigay lang siya ng wine kasi naubusan, hindi lang yun. Malalim ang kahulugan nun. Ito ay nagtutukoy sa Eucharistia at sa sagrado ng kasal, no? At sa pagpagaling niya ng bata, di ba? So those were real events, no? Na nagtuturo hindi lang doon sa pagpagaling sa mga milagrong iyon, kundi ito ay tinuturo tayo sa mas malalim na kahulugan espiritual. Example, pagpagaling ni Jesus sa paralisadong tao, no? Ang malalim na kahulugan doon, mas importante na ay ang pagpapagaling ng kasalanan. No? Ang pagpapatawad ng kasalanan na pinagaling siya mula sa kanyang kasalanan. Ang pagpagaling ng kanyang paralyzed body, outward sign lang yon. Pero ang pinakamalaking at mas importanteng kahulugan doon ay ang spiritual healing. No? So, kung magbabasa tayo ng Bible, always merong obvious meaning, obvious yung andun sa harap. Huwag natin kalimutan ang spiritual meaning. No? Sa lahat ng sinasabi ni Jesus, merong physical at merong spiritual meaning. So, yung pagpapagaling, temporaryo lang yun. Di ba? Mamamatay pa rin yung taong yun. No? After ilang years, mamamatay kasi ang tao mamamatay naman talaga. Pero, ang spiritual healing na nangyari sa taong yon, ito ay magpapatuloy sa walang hanggan. No? So, mas importante ang spiritual healing kumpara sa physical healing. Kaya yung iba, dahil sa kanilang nagkakandara pa sila na mag-physical healing, no? Gagawa sila ng kasalanan, pupunta sa mga albularyo, mga Ceruano, espiritista, kahit ano na lang gagawin, kahit okultismo yan, espiritista, para lang gumaling. Hindi nila alam na minsan, ang karamdaman natin ay gagamitin pa yan ng Diyos para sa ating kabanalan. Di baling mamatay, basta hindi lang tayo, no, susuway sa kalooban ng Diyos. Ang importante, kahit mamatay ang itong katawan natin, no? Ito ay raratay na, pero ang importante, ang spiritual healing natin na tayo ay makapasok sa kaharian. Now, so itong pagbibigay buhay, pagliligtas, ay ibinahagi niya sa atin. Ibinahagi niya sa simbahan. Sabi niya, kung sino ang maniniwala sa akin, hindi lang nila magagawa ang ginawa ko, kundi mas lubos pa sa ginawa ko. Greater works than this. Ano ibig sabihin niya? Mas higit pa ang magagawa niyo sa mga ginagawa ko ngayon. Bakit niya ginawa? Bakit niya sinabi yan? Kung tingnan natin, ang mga apostoles gumawa ng milagro, pero nakita naman natin na hindi naman mas higit pa sa ginawa ni Jesus. Ano bang tinutukoy niya dito na mas higit pa sa mga milagro niya? Ang tinutukoy niya dito ay ang mga sakramento. Mas higit pa ang magagawa. Kasi ang tinutukoy niya yung sakramento ay sa salita lamang ng kanyang mga ministeryo, sa kanyang mga alagad, magiging katawan at dugo ni Jesus ang ordinaryong tinapay. At ito ay nakakabuhay ng patay, no? At milyon ang makakabenepisyo nito. Kaya sabi niya, mas higit pa ang magagawa niyo
So, hindi ibig sabihin yan yung mga milagrong, mga pisikal, kundi parati spiritual. No? Marami ang maliligtas. Kaya, higit pa ang magagawa niyo dito. Higit pa sa mga milagrong pisikal kasi mas ang importansya at ang kahalagahan ng espiritual na kaligtasan ay mas higit pa sa mga pisikal na mga milagro na ginawa ni Kristo, sabi niya. Kaya sabi niya, mas higit pa ang magagawa niya dito. So, makita kayo ng nakabuhay ng patay, si Lazarus nabuhay, pero yung patay sa kasalanan, binuhay doon sa sakramento ng kumpisal, mas higit pa yon. Kasi yung si Lazarus, mamamatay ulit yon. Pero alam naman natin na si Lazarus naging santo. So, okay lang. No? Now, ibinahagi ni Jesus ang kanyang kapangyarihan, no? Sa pagtubos, sa pagligtas, sa pagbigay ng buhay, na? Sa simbahan. Kagaya ng ating paggamit ng mga tinapay, wine, no? Mga ating kilos, mga posture. Ito mga nakikita nating mga bagay na ito, dahil ito ay ginawa ng Diyos na banal, ito ay makakabigay kabanalan sa ating buhay. No? Simpleng mga material na bagay na tinapay, wine, kumpas, mga tubig, mga simpleng ganon, magiging banal tayo. Paano yun? Paano tayo gagawing banal ng mga material na bagay? Siyempre, kung sa mga material lang na yon na hindi kasama si Kristo, hindi makakabanal sa atin yon. Pero kalooban at ito yung plano ng Diyos kung paano niya tayo gawing banal. Okay? Huwag tayong magmamarunong-marunungan na hindi ko kailangan yan. No? Gusto ko lang, pray lang ako diretso kay Kristo, hindi ko na kailangan ng mga material na bagay kagaya ng mga sakramento. Eh sino ka ba? Sino ba tayo na magmamagaling at magmamarunong sa plano ng Diyos? Ito yung plano ni Jesus. Ito yung paraan na gusto niya para tayo maging banal. No? Again, ulitin ko, ito yung paraan na gusto ng Diyos para tayo maging banal. Kailangan natin itong mga material na mga bagay na ginawa niyang binukod niya, kinonsecrate niya, at para iparating sa atin ang kabanalan ng kanyang grasya. No? So, wag nating sabihin mas magaling pa tayo sa Diyos. Kailangan natin ng sakramento at mga sacramentals. Sakramento at sacramentals kailangan natin, no? Para sa ating kabanalan. So, mangyayari ang kabanalan sa ating buhay, kayang baguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga sakramento. At ang tawag ng mga ancient Christians sa sacraments ay mystery or mysterion. No? Mystery. So, wala kang makikitang sacrament na salita sa Biblia sa English, pero ang translation niyan sa Greek is mysterion. No? So, ang mysterion, tinranslate into sacrament sa English. So, ang mystagogy, no? Mystagogy o mystagogy, nakasentro sa grasya ni Kristo. Nakasentro ang mystagogy sa grasya. Ito ay ang magpapabago sa ating buhay, ang grasya ng Diyos. Babaguhin tayo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Pero itong grasya ng ito, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Lingid ito sa kaalaman ng ating mga senses. Okay? Now,
So, ang mystagogy, ibig sabihin yan, ito ay ang paraan kung paano ipapaalam sa atin, imumulat ang ating mata, no, sa mga misteryo ng Diyos. So, ipapamulat ang ating mata sa pagmamahal na binibigay ng Diyos. So, ang ibig sabihin ng mga sakramento, ito ay pagmamahal ng Diyos na ibinibigay niya sa atin na sa pamamagitan ng mga simbolo, material na mga simbolo. Okay? So, mystagogy, ibig sabihin, nililid tayo, no? Tayo ay inaakay patungo sa totoong communion, no? A real sharing in saving mysteries. Sabi ni Pope Benedict XVI, ang totoong bunga ng mystagogy, no? Ang totoong bunga niya pag ito ay na ating naintindihan at ating na-apply sa ating buhay is malalaman at maintindihan natin na itong mga bagay na ito, like sacraments, mga bagay na nakikita natin, hindi lang hindi lang to mga ginagawa natin dahil inuutusan tayo ng simbahan dahil nakasanayan natin. Itong mga symbols, mga symbols like sacraments, sacramentals, totoong mababago talaga ang ating buhay. Minsan kasi, ilang taon na ako tumatanggap ng communion, wala namang nabago. Yung pagpupunta ko sa confession, parang wala naman. Yung anointing of the sick, sacrament of marriage, ganun-ganun. Wala naman. No. Totoo talagang babaguhin ang buhay mo. Kasi diyan talaga pinapadaan ng Diyos ang kanyang grasya, yung kanyang saving power, no? Na hindi natin nakikita. Yun ang kanyang paraan, no? So, magiging bagong nilalang tayo. So, when we decided, kami ni Mrs., when we decided to go to Mass every day, no? Receive Holy Communion every day, go to the Blessed Sacrament. Malaking nagbago talaga. Malaking nagbago. Me, of course, hindi ko sasabihin na perfect ako, pero nakita ko sa temper, sa pagiging mas mahaba ang pasensya, nakita ko iba talaga sa sarili ko. No? Nakita ko rin kay Mrs. iba rin. So, hindi mo mai-small ang kapangyarihan ng Diyos through the sacraments. At hindi ito optional. Hindi ito optional na kung gusto mo lang, sige, gamitin mo yung sacraments. No? Hindi. So, sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng bagay na makikita mo dito sa mundo ay naghihiwatig patungkol sa Diyos. No? So, bulaklak man yan, bato man yan, lahat kung pwede mong gamitin yan, tignan mo at i-connect mo sa Diyos. No? Yung iba, mga santo, makakita sila ng batis or ilog, niisip nila ang tubig, ang Holy Spirit na dumadaloy. Yung bulaklak, yung kagandahan ng Panginoon. Kahit ano, no? Signpost sa Diyos. Kaya sa misa, napansin nyo, inaalay natin ang tinapay at saka yung wine. Ano yung tinapay at saka wine? 'Di ba? Hindi magiging tinapay yan pag hindi natin kumuha ng harina at minasa. Hindi magiging... Bakit ang binibigay natin, inaalay natin sa misa, hindi ubas, hindi palay? Kailangan puros produkto ng kamay ng tao. Yung ubas ay yung wine, hindi magiging wine yan pag hindi uh, i-process ng tao, di ba? Ilang libong ubas ang dinikdik at pinrases para maging wine. Yung
yung bread, hindi magiging bread kung hindi yan minasa ng tao. Work of human hands. No? So, bakit kailangan ng work of human hands? Kasi gusto ng Diyos na mag-cooperate tayo sa ating salvation. Napansin nyo, si Jesus, sinadya niyang tulungan siya ni Simon of Cyrene. Simon of Cyrene. Pwede naman diretsuhin niya punta sa Kalbaryo, pero hindi niya matapos ang pagpunta sa Kalbaryo kung hindi siya tinulungan ni Simon. No? Hindi niya kaya mabuhat kasi wala na siyang lakas, di ba? Kagaya din sa ating trabaho, no? Hindi lang sa misa, ino-offer natin ang ating human work of our hands. Sa ating mga trabaho, i-offer din natin parati sa Diyos. So when we pray, pansin nyo, sa prayer natin sa simbahan, meron tayong sacraments, meron tayong sacramentals. Incense, sign of the cross, holy water, candle, sacramentals yan. So again, para konting review, no? Ang sacramental, anong pinagkaiba sa sacrament? Ang sacramental ay binless ng simbahan para ito ay tutulong sa atin na magkaroon ng magandang ah, kuan, pag-iisip, good thoughts, no? Para mag-lead sa atin, magtutulak sa atin for devotion, para ma-increase ang devotion natin. So, for example, nakita ka ng cross, o ma-remind ka, kita mo to, ay, ma-remind ka kay Mama Mary. No? So, bin, ibinless ng simbahan para akayin tayo for good thoughts. Okay? Yung sacrament naman, si Kristo ang nag-institute. Ang sacramental, ang simbahan ang nag-establish. No? So, lahat ng 7 sakramento, mismong si Jesus ang nag-institute. Yung sacramentals, sa dami-daming sacramentals, ang simbahan. So, ang sacrament, nagbibigay sa atin ng grasya directly. Yung sacramental, indirect, hindi diretso. Ang ginagawa lang ng sacramental, tinutulak niya yung puso at isipan natin na magkaroon ng debosyon para makarespondi tayo sa mga actual graces na binibigay sa atin. No? It leads us to devotion, ang mga sacramentals. Pag nakita tayo ng incense, amoy tayo ng insenso, ito, parang andyan tayo sa simbahan, banal to na gawain. Kandila, mas nakaka-focus tayo na kita tayo ng cross, kita tayo ng mga stained glass. No? So, lahat yan, pinupukaw ang ating isipan sa pagdebosyon, no? Ang ating spiritual. Indirect. So, kung hindi ka hindi na pukaw, kakita ka ng mga holy water, parang wala na sa'yo. So, walang grasya. No? Pero yung sakramento, directly bibigyan ka. Kaya nga kahit ang bata, kahit hindi nakakaintindi, pag siya'y nabinyagan, mahuhugasan ng kasalanan niya at epekto kahit wala siyang maintindihan. Di ba? Now, itong idea ng mga sacramentals at sacraments ay hindi ito invento ng simbahan sa kalaunan. Even from the start of the church, may sulat nga na dokumento sa 4th century si Saint Gregory of Nyssa, in-explain niya ang sacramental principle. No? Na kagaya ng, pansin nyo, ang tungkod ni Moses. Bakit kailangan pa ng tungkod? Inutusan ng Diyos na ang tungkod na gumawa ng maraming milagro. No? Nagiging ahas. Ito'y ginamit para pag ano sa tubig para maging dugo.
Para anong ginawa doon sa tungkod? Yung kalansay ni Elisha nung na na-touch yung isang body ng isang tao, no? Nabuhay. So hanggang ngayon, ginagamit ng Diyos ang mga material na bagay kahit sa ating pananampalataya, ang pag-venerate sa cross, paggamit ng scapular, no? Honoring the saints. So ay nagpupukaw sa ating good thoughts or holy thoughts. Okay? Pero dapat natin malaman na meron tayong essential, meaning kailangan talagang sundin o gawin. Kaya kung hindi natin gawin, magkakasala tayo at hindi tayo maliligtas. Meron ding mga bagay na practice na pwede nating hindi gawin na hindi tayo magkakasala. Example, hindi sa akin example nito, hindi ito sa akin sariling example ha. Sa libro ko ito, word for word, kay Scott Hahn ito. Baka magsabihin, ano ba yan, Brad? Example, kailangan nating mabinyagan at kailangan natin magsimba kada linggo at holy days of obligation. Requirement yan. Hindi ka pwedeng hindi sumunod yan. Pero technically speaking, pwede kang hindi magrosaryo, hindi gumamit ng holy water, hindi mag-pray ng novena. Hindi yan kasalanan. Technically speaking. Pero sa pagsimba, pagbinyag, Eucharist, kailangan mo talagang gawin yan. So, ito yung mga non-essential, yung rosary, holy water, novena, at iba pa. Hindi ka magkakasala. Pwede mong hindi gawin. Technically speaking. Okay? Pero, etong mga non-essentials like scapular, rosary, novena, ito ang nagpapagawa. Ito yung ginagawang ang bahay na maging magmumukhang tahanan. Ang ibig sabihin, itong mga sinasabi nating hindi talaga essential like rosary, scapular at mga devotions, mga popular devotion, ito yung nagbibigay buhay sa isang bahay at na ito ay magiging tahanan. Like for example, ang ibig sabihin ay sa bahay, para importante, kailangan mo ng yero, kailangan mo ng hollow blocks, ang mga kahoy, di ba? Para maging bahay. Importante yan pag walang yero, walang bubong, walang dingding, walang sahig. Hindi ba yan? Pero ang mga bata na nag-iingay sa bahay, ang mga amoy ng nilulutong pagkain, ito ang nagpapagawa sa isang bahay na maging tahanan. Kuha ninyo? So, the non-essentials ay importante pa rin para magkakaroon ng totoong buhay ang ating buhay. No? Ang ibang tao, dinidismiss nila ang mga like novenas, popular devotions, rosary as ayaw nila. Lalo na yung mga theologians na iba, na mga proud na mga theologians. Ayaw nila. Kasi daw routine, habit. Pero yung itong mga routine na mga habits na ito, like prayer every morning, meron kang, di ba kada tao, meron kang nakahanda na ng mga prayer. Ako may nakahanda na ako na naka-sequence morning na ipipray ko. No? Routine na yan. So, ginagawin naming routine ngayon, yung pagising sa umaga, 5 o'clock, pray sa altar. Pagkatapos mag-pray, punta sa simbahan. Along the way, mag-play kami sa YouTube ng Gospel of the Day. Pagdating sa simbahan, simba, pagkatapos, Blessed Sacrament. So, ginagawa siyang routine na discipline. No? So, ang sabi ng iba, bakit yung ginagawang routine? Maganda ang routine, mga kapatid. Kasi, for example, hindi ka ba araw-araw maliligo? Hindi mo ba pwedeng i-routine maintenance check-up ang sasakyan mo? Yung mga damo, i-routine mo once a week, mag-ano ka, puputol ng damo. So, ganun din sa buhay natin. No? Kasi, pag meron kang spiritual prayer discipline, no? Makakausap mo ang Diyos
araw-araw kahit darating ang panahon na ayaw mo or gusto mo. No? So, ang pag-develop ng discipline of prayer ay nakakatulong, no? Para ma-heighten ang ating devotion. Kagaya, ito yung tinatawag na spiritual exercises. Tayo nga, di ba? Kailangan natin yung mga sundalo, kailangan nila regular na mag-exercise. Kasi pag dumating ang kalaban, patay sila. Lalaki ng tiyan nila. So, meron silang exercises. Tayo, nakikipaglaban sa spiritual combat, no? Spiritual warfare. So, kailangan nating may disiplinado tayong spiritual exercises. Prayer in the morning, prayer in the evening, before meals, and every temptation. So, meron tayong, lalo na pag may nakasanayan tayong mga novena na spiritual exercises. Nakakatulong yan. So, again, hindi tayo nagkakasala, pero huwag tayo maging legalistic na gawin lang natin kung anong kinakailangan lang talaga, yung bare minimum. Huwag tayong legalistic. Kung gusto nating mahalin ang Diyos with all of our heart, mind, and strength, gagawa tayo ng mga bagay na sa ating paningin na makakatulong, na mas makakapatubo ng ating panampalataya. So, ang sacramental principle ay dahil tayo ay may katawan at may kaluluwa. So anong ginagawa natin sa ating katawan, maapektuhan ang kaluluwa. Kung anong ginagawa natin sa kaluluwa, maapektuhan ang katawan. For example, pag ikaw ay may sakit sa ngipin, sakit ang ngipin mo, or sakit ang tiyan mo, di ba? Ang hirap-hirap makapag-pray. Maapektuhan, parang ayaw mo mag-grocery, di ba? Maapektuhan ka, parang madidepress ka, pati yung moods mo, di ba? Yung spirit mo, yung mood mo maiiba, naapektuhan. Tapos, kung ano din ang iniisip mo, maapektuhan din yung katawan. Like for example, pag na-nervyos ka, nagkukuha ng exam, di ba? Nagkaano ka, nag-iigit o igit, nag-LBM ka, di ba? Pag nagkuha ka ng exam, naapektuhan yung body. Kasi very dependent yung body sa soul. So, kung ano yung ginagawa ng katawan natin, sign of the cross, nakikita natin yung holy water, yung mga rituals, mga candles, naapektuhan din ang ating ah, so yung senses natin, nakita sa ating mata, amoy, sa mga insenso, sa ilaw, kung sa mga ano, naapektuhan yung espiritu natin. No? So, doon nagsisimula na pinupukaw ng Diyos ang ating espiritu sa pamamagitan ng ating nature. So, kaya grace builds upon nature. Yung nature natin, merong senses, sense of smell, touch, sight, hear, taste, di ba? So doon, pinupukaw ang ating spirit. Okay. At sa paggawa natin ng regular spiritual exercise, regular prayer, disciplined prayer, no? Magbo-burn tayo ng neural pathways. Ano ibig sabihin ng neural pathways? Yung nerves natin, ah, may ano yan, muscle memory. Like for example, um, si Scott Hahn, example niya, 20 years na siyang hindi naglalaro nagpe-play ng guitar. May isang kanta na tagal-tagal lang hindi siya nakaplay ng guitar. After 20 years, binigyan siya ng gitara. Can you play that? Stock knowledge, automatic. Hindi niya maalala, pero ang kamay niya nagpe-play kasi may muscle memory na sa pag-play ng gitara. Kaya kasi ang nerves natin, neural system natin, para niyang ma-encode. Kasi para kita mo yung daan na parating dinadaanan, nag-iiba na yung kulay ng daan. Yun. So kasi parating ginagamit yung neural pathway sa brain natin para na siyang naka-engrave. Kaya may mga tao na biktima ng mga stroke, no, hindi na nakakaalala, wala na talagang naalala sa mga
deathbed, sa mga tao malapit na mamatay, napansin nila, coma na, yung iba, wala nang maalala, wala nang memory dahil stroke. Pero magtataka ka, kasi dahil nakasanayan na nila mag-pray ng rosary, memoryado ang rosary sila pa maglilid. Memoryado from finish to start because from young time until old, nagpe-pray ng rosary. No? So, kahit mga psychologists, no? Um, they have found na praying those popular devotions, yung routine prayers, no? Relaxes our bodies, reduces our stress level, at mababawasan ang ating mga lines dito sa noo, no? So, wag nating intayin na pag matanda na ako, magde-develop ako ng routine prayer. No. Bakit? Hindi pwede yan kasi hindi naman natin alam kung aabot tayo ng pagiging matanda. Walang makakasigurado kung aabot tayo ng pagiging senior, di ba? At kung aabot man tayo ng pagiging senior, pwedeng wala na tayong good health sa panahon na yon. Wala na tayong magandang memory. No? Kaya hindi natin pwedeng ipapasaalang-alang sa future. Si God nag-promise sa atin na in times of trial, bibigyan niya tayo ng way out, ng paraan para makalabas. So, paano tayo makasurvive sa mga trials? By going to God through ordinary means of prayer. No? So, may panahon na sobra tayong depressed, sobrang problem natin, makahawak lang tayo ng rosary beads, mapupukaw na ating may inspire na tayo. Makikita lang natin ang cross. Minsan sa sobrang depressed natin, yun na lang magagawa natin. Hahawakan natin yung scapular, magkikiss tayo ng miraculous medal. Yun ay mga simple forms of prayer. No? Okay. Now, punta tayo sa holy water. Medyo mataas pala yung introduction sa mystagogy. Baka hanggang holy water lang tayo kung ano. So next time na yung yung sign of the cross. Okay. Ang holy water ay ordinaryong tubig na ibinless ng pare, no? Para sa devotion natin. So, kung papasok tayo sa simbahan, sinasawsaw natin ang kamay, we bless ourselves. Sad to say, after COVID, ewan ko lang sa iba, yung hindi na binalik sa iba ang holy water. No? Sa amin, sad to say, yung holy water, konting simbahan na lang meron. Kung hindi na masyado nila binigyan ng pansin ang ah, pag-refill. May holy water nga, iba, marami ng parang putik. Hindi na pinabayaan nila. Parang hindi na nila binigyan ng pansin after COVID. Sana mabalik, no? So yung iba, sa likod ng simbahan, may dispenser na pwedeng kumuha ang mga parishioner at magdala ng holy water sa bahay. Yung iba naman, sa bahay nila, meron silang holy water sa harapan ng kanilang bahay. Meron kami na magsasawsaw before magpasok sa bahay. Okay, so sa paggamit ng holy water, usually, sinasawsaw natin ating kamay at i-trace yung Holy Trinity, no? Gamit ang ating right hand. Bakit tubig? Bakit tubig? Kasi ang tubig, sa simula pa lang, tubig na. No? From the beginning, kung basahin natin sa Genesis chapter 1, the earth was formless and God was hovering over the waters. So sa simula pa lang sa paggawa ng earth, may tubig na, no? God is hovering over the waters. Sabi niya, let there be firmament, at sineperate niya yung bodies of waters. So sa simula pa lang tubig na. At kung mapansin nyo, kung sa kalikasan may tubig, kahit sa ating paggawa sa atin, tayo nakahumol sa tubig. Amniotic fluid, amniotic sac.
Doon tayo sa tubig. Paglabas natin, we break away the breaking of the sack. No? So water symbolizes beginning. No? Kaya pagpasok natin sa loob ng simbahan, we touch the holy water and we bless ourselves. Before we begin to worship God, we bless ourselves. Bakit? Bakit we have to bless ourselves? No? Sa 2nd century, may nakitang document, ang sulat si Tertullian, no? Custom na talaga ng early Christians na i-cleanse ang kanilang hands before lifting them in prayer. So hindi pa nila, before sila mag-lift in hands in prayer, dapat i-cleanse muna ang hands. Kaya nagsasawsaw tayo. No? At kahit hindi pa dumating si Kristo, ito ay ginagawa ng custom. Ito siguro yung pinapahiwatig ni Saint Paul nung sinabi niya, nagsulat siya kay Timothy sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 na sinabi, ito yung ibig sabihin niya na I desire that in every place the men should pray lifting holy hands or pure hands. So yung holy hands, pure hands ay pinurify. Now trace ito sa sabi ni Eusebius sa 320 AD na yung mga early Christian churches dati, may mga flowing fountain sa entrance para sa pagpasok nila, i-purify na nila ang kanilang kamay before they lift up holy hands. No? So, ginagamit natin ang tubig para sa pagsisimula, for beginning. Bakit? Bakit natin gumagamit sa pagsisimula? Kasi ang Diyos din, ginagamit niya ang tubig sa mga beginning. Kagaya ng gusto niyang baguhin ang mundo dahil sa kasalanan, nagpadala siya ng baha sa panahon ni Noah. Kasi lilinisin niya at babaguhin niya lahat. Nagpadala siya ng baha. So, para iligtas ang mga Israelites sa Egyptian, no? Pinatawid niya sa tubig. So, bagong simula ng buhay nila doon sa disyerto. Ang simbolo ng panibagong buhay nila mula sa buhay ng pagkapiit ay ang tubig ng Red Sea. Okay? At kahit sa panahon ng mga Hudyo, nung wala pa si Kristo, pag sila ay nagpatayo ng mga templo, i-install sila ng mga basins ng mga bronze para doon maghugas. So yung ating pagsawsaw ng kamay, hindi yan imbento ng mga Katoliko lang ngayon. Even before Christ, naghuhugas na. Okay? Sana mabalik ang holy water doon sa entrance ng simbahan. No? Kaya lang, hindi na masyado na pagtuunan ng pansin. No? Shout out sa mga no? Sa mga nag-in-charge sa simbahan. Okay, sa pagdating ni Jesus, okay, sa pagdating ni Jesus, may nagbago. Hindi lang ang tubig ay simbolo, ngayon ang tubig ay ginawa niyang banal. No? Sabi ng Church Fathers, ang rason kung bakit nagpabinyag si Jesus, hindi naman niya kailangan binyagan dahil wala naman siyang kasalanan. Ang rason kung bakit siya nagpabinyag kay St. John, para gawing banal ang tubig. Para ang tubig mula ngayon sa panahon ni Jesus ay gagamitin para sa paglinis ng kasalanan. No? He sanctified the waters of the whole world. Ginawa niyang banal. Ito, sabi ni Jesus, di ba? I am the living water. Ang tubig ay magbibigay buhay. Supernatural regeneration, refreshment, cleansing. No? So, hanggang hindi tayo dumadating sa langit, no? Sa langit, wala nang simbolo. Hanggang andito pa tayo sa lupa, itong mga divine things ay nakatago sa mga material things. Pero sa langit,
wala nang mga simbolo. Kasi harap-harapan nating makikita ang Diyos. No? Sabi ni Saint Thomas of Aquinas, ang, di ba ang tubig, simbolo niya ng paghuhugas? Okay? Simbolo ng bagong simula. Pero ang pinakahantungan talaga ng ibig sabihin ng tubig ay ang Holy Spirit. Kasi ang naghuhugas sa atin, nagpapabanal sa atin, ang Holy Spirit. So meaning, ang tubig ay simbolo ng Holy Spirit. Okay? For the Holy Spirit is the unfailing fountain from whom all gifts flow. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 22 verse 1 na ang present of the Holy Spirit, no? Ang grasya ng Diyos ay parang ilog na dumadaloy, flowing from the throne of God and of the Lamb. So dito rin natin hinugot yung doktrina na the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. No? The Holy Spirit proceeds from the Father and the Son dahil sa Revelation chapter 2 verse 1, flowing from the throne of God, Father, and of the Lamb, Jesus. Huh? So, every time na we bless ourselves with the Holy Spirit, tinatanggap natin ang lahat ng promise ng Holy Spirit sa atin. Huh? At ito ay nagre-renew sa atin ng ating binyag. Every time. Father, Son, and Holy Spirit, may the Lord cleanse me from all my sins. At pinapaalala sa atin ang kahulugan ng ating binyag. At ang sabi ni Saint Teresa of Avila, no, it provides relief from the oppressions of the devil. Dapat meron tayong holy water parati sa bahay natin, no? Kasi proven and tested na ni Saint Teresa of Avila, ayaw na bumalik ng diablo pag nag-ano ka ng holy water. Okay, may konti pang panahon. Tapusin na lang natin, ha, mga kapatid, ha? Sign of the cross. Okay. So, water, material, elements. Sign of the cross, kilos naman, gesture. No? Gesture. Sabi ni Pope Benedict XVI, no? Ang sign of the cross is the most basic prayer. The most basic gesture in prayer. Wala nang dadaig pa. Ito yung pinaka-shortest prayer, ang sign of the cross. Prayer na rin yan, ang sign of the cross. No? Ito yung pinaka-common na prayer sa lahat ng Kristiyano. Since hindi yan invento ng simbahan, from the beginning pa ng simbahan, andyan na ang sign of the cross. Okay? Sabi ni Saint Paul, no? Wala na akong sasabihin sa inyo, kundi I will glory in the cross of Jesus Christ. No? Far be it from me to glory except in the cross. So, I proclaim the message of the cross parati, no? So, ang sabi ni Sir Khan, pag mapupuno ang isang libro sa pagbibigay ng example ng mga early Christians na mga documents na gumagamit sila, na papatoo na gumagamit sila ng sign of the cross. No? Now, bakit? Bakit napaka-common ng sign of the cross? Dahil hindi to kailangan ng malalim na talino. No? Hindi mo kailangan na mayaman ka, kailangan mo may libro. Simple lang na tao, madaling gawin ang sign of the cross. Kailangan mo lang ng isang daliri. Pwede ka nang, kahit putol pa yung ibang daliri mo, isa lang, pwede ka mag-sign of the cross, di ba? Kahit sa mga martyrs na dinadala sila before sa kanilang execution, they make the sign of the cross. Kahit si Emperor Julian, na dating Kristiyano, naging pagano, tapos every time na siya ay natatakot sa dyablo, kahit pagano na siya,
bumabalik pa rin. Automatic, nagsa-sign of the cross. No? It is practiced everywhere in the early church. Documents sa 2nd century, no? Hindi pa nga na-compile ang Bible, 2nd century pa lang kasi 4th century yung Bible. Ang sabi ni Tertullian, sa lahat ng kanilang travel, movements, coming in and out of the house, kahit sa pagsuot ng sapatos, sa paliligo, kaya may ano ba din pala, may Christian rules pala na before magligo, sausaw sa tubig, nag-sign of the cross. Nadadala natin yan, di ba? Sa mesa, sa pagsindi ng kandila, sa paghiga, kahit anong gagawin nila, nagsa-sign of the cross sila. No? They mark, hindi pa dati ganito yung sign of the cross. Yung sign of the cross dati, ganito lang sa forehead. Yan they cross their thumb upon their forehead. Yan lang. No? Sa mga objects, kung ano man, lahat. Ako, mga anak ko, in the morning, before matulog, kinocross ko sila 3 beses sa kanilang forehead. Nasanay na sila before sila matulog. Daddy, cross mo ako. No? Nakuha ko rin yan sa tatay ko. No? So, they cross it, kahit sa anong mga bagay, they cross it over. Okay. Paglipas ng mga panahon, ng mga siglo, there's a development. No? May iba-ibang pamaraan ng sign of the cross. Especially tayo sa Western Church, sa atin, 5 fingers, ginagawa natin sa noo, sa dibdib, sa sa kaliwang balikat, sa kanang balikat. Na? Yung ganun. Ang sign yan, ang simbolo niya ng open 5 fingers is the 5 wounds of Christ. 5 wounds of Christ. Okay? Now, sa Eastern Church, iba naman sa kanila, sa Eastern Church, so kahit saan pwede mong gamitin open 5 fingers or 3, nagsisimbol ng 3 fingers na ito at saka may 2 dito is the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Tapos itong 2, sabihin, the 2 divine nature of Christ, the hypostatic union, human at saka divine. So, 3 divine person in one God and 2 natures of Christ. Yan ang ibig sabihin. So, yan. Pwedeng ganito, 5, pwedeng 3, depende. No? So, ang iba naman, pagkatapos nila mag-sign of the cross, kinikiss nila ang kanilang finger at the conclusion of the sign. Pwede rin yan. Yung iba, ganon, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Pwede ganon. Yung iba, kinikiss nila. So, matagal na rin na practice na kinikiss ang fingers after that. So, maraming variations throughout the history and interpretation. Pero ang pinaka-paborito na interpretation ni Dr. Scott Hahn, yung explanation ni Saint Francis de Sales. Ang explanation niya, pupunta sa forehead, signify God the Father, doon galing ang God the Son, di ba? Pagkatapos siya ang head ng Trinity, no? The first person of the Trinity. And then, baba sa dibdib, ibig sabihin, and the Son. So, kasi Son proceeds from the Father. Okay? At pinadala niya sa lupa. Pinadala niya dito sa sinapupunan ni Maria. No? Born of the Virgin Mary. No? Who sent it down to the womb. Father, the Son. Tapos, sa kaliwa, no? At sa kanan, kasi signifies the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-unite sa Father at sa Son. No? Ni-unite niya sila. So, nanggaling ang Holy Spirit sa gitna ng Father at Son. No? Proceeds from the Father and the Son. So, yun ang ibig sabihin. So, ang sign of the cross ay maikli na deklarasyon ng 3 misteryo. Misteryo ng Blessed Trinity, misteryo ng pasyon ni Kristo, na sa pamamagitan ng cross tayo ay tinubos, at dahil doon, pinatawad ang ating kasalanan. The forgiveness of sins. 3 misteryo. No? So, galing sa left curse yan, sumpa ng kasalanan.
Right meaning blessing. From curse to blessing. Yun din ang meaning. No? Pinatawad ang ating kasalanan. So, hindi aksidente ang Trinity at ang cross. Kasi in eternity, ang simbolo, ang imahe ng cross ay sa Trinity. Kaya dahil si Jesus, ibinuhos niya na walang ah, pag ah, pag no na, hindi ko alam sa Tagalog, he's not holding back. Walang iniwan sa kanyang sarili. Ganun din ang ama sa anak. So dahil sa kanilang mutual love, no, proceeds the Holy Spirit. No? So the Holy Spirit is the sign of love. So meaning, the sign of the cross, simbolo ng pagmamahal. Simbolo ng pagmamahal ng Ama sa anak, sa anak sa Ama, at ito ay nag-produce ng Holy Spirit. Okay? So the sign of the cross is the sign of love, symbol of love. No? Symbol of love of Christ for us. He died on the cross. Every time we make the sign of the cross, it's a sign of love. Okay, sa misa, meron tayong small sign of the cross. Kinakross natin yung noo, yung lips, yung dibdib. So para sa pag-receive ng gospel, bless natin yung ating noo para makaintindi, ating lips para ma-proclaim natin, yung heart para ating mapamuhay ang gospel. Ba? At ang sinasabi ng priest, ng deacon during sa pagganon, sila lang nakakarinig. Ang sinasabi nila, the Lord be in my heart and on my lips that I may worthily proclaim His holy gospel. Yun ang kanilang sinasabi. Na, may iba din sa mga private devotions, kaya natin, small cross sa mga noo ng ating anak. At pwede rin natin gawin yan sa ating noo, pwede rin. Yung iba sinasabi nila, per signum cruces de enemices nostris libera nos Deus noster. Ibig sabihin, by the sign of the cross, our God deliver us from our enemies. Pwede niyong i-picture yan, pwede niyong gamitin yan sa pag-sign ng mga, sa tingin nyo, may mga sinasapian or may mga oppression, mga bagay, gamit, sa tingin nyo infested, pwede nyo itong gamitin. Okay. Nung si Kristo ay ipinako, He gave up His Spirit. No? Sabi niya, it is finished. So every time we make the sign of the cross, we receive the Spirit of God. We receive the Holy Spirit. No? Sinasabi mo, every time you make the sign of the cross, sinasabi mo, Amen, I accept you, Lord. Amen. Nung tataka ako sa ibang mga Kristiyano, no? Mga hindi Katoliko, ayaw na ayaw mag-sign of the cross. Allergy sila. Meron pang kasinungalingan na inimbento ng mga saksi ni Jehovah's Witness, yung classmate ko, nung high school pa kami, sabi niya, hindi sila nagsasign of the cross dahil daw, yun daw ang ginagawa ng mga tao na hindi nila nakikita si Kristo na naglalakad, na hindi nila nakikita kasi malayo na, gusto nila ipako si Kristo sa cross, ipako sa Kristo sa cross. Kaya ang layo na nila, kaya ang ginagawa na lang daw nila para makapag-participate sila sa pagsabi na ipako si Kristo sa cross, gumaganon daw sila. Ito daw. So, imagine yung invento ng kasinungalingan na ginagawa ng mga taong to, no? Para lang, allergy sila sa cross. Pero ang sabi ni Pablo, di ba? Ito ay kahangalan para sa mga taong papunta sa impyerno, no? Ang cross para sa kanila. So, hindi maliit na bagay ang pag-sign of the cross. No? Hindi maliit na bagay. We are filled up with the Spirit of God. So, nabasa niyo yung sa Genesis, yung si Cain, yung pinatay niya si Abel, para hindi siya papatay ng mga tao, minarkahan siya ng Diyos ng, sa kanyang katawan para hindi siya papatayin. According sa early Christians, they believe it was the sign of the cross. No? Hindi lang sinabi. At saka also, yung
sa cross of the Lamb doon sa Passover para hindi sila mamatay sa angel of death. It was also a cross. At saka yung prophet Ezekiel, ang sabi niya doon sa Ezekiel chapter 9 verse 4, ang Jerusalem ay maliligtas sa pamamagitan ng marka sa kanilang noo. According to the Bible scholars, ang marka sa noo na yon ay cross. Kasi according to the ancient rabbi, ang tawag doon ay tav. Ang tav sa ancient Hebrew, ito ay nakasulat sa forma na cross. No? Yung ancient times was drawn as a cross, yung tav. Yung forehead na sinabi ni Ezekiel na marka sa noo. Cross. Okay? So, hindi imbento ng Katoliko ang cross. No? It is biblical. At sabi sa Revelation, yung sign sa kanilang noo doon sa mga banal sa langit ay nakasulat, distinguished by the sign on their foreheads. So alam na natin kung anong sign yan, it is the sign of the cross. So, simbolo ng apostolic faith, meaning ito ay ikaw ay totoong mananampalataya mula pa sa early Christian, ay ang the sign of the cross. So sa lahat ng Kristiyano, sino lang ba ang nagsa-sign of the cross? Katoliko lang. Yeah? At kahit ang langit, nirerespeto at pinapatotoo ang sign of the cross. Si Mama Mary, during the miracle sa Fatima, sa Lourdes, hindi sa Fatima, sa Lourdes, nung napakita siya kay Bernadette Soubirous, hindi pa siya nagsalita. Before siya magsalita kay Saint Bernadette, Mama Mary made the sign of the cross. No? At sabi ni Pope Benedict XVI, no? Ang sign of the cross is saying yes to Christ, the Almighty. More powerful than any power and intelligence of this world. We are saying yes. So, last two slides. Next time na gumawa tayo ng sign of the cross, wag yung maliit na pinadali pa kasi nahiya tayo. Next time, no? Let us make it hindi mabilis, kundi proper, tandahan, from forehead to the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. No? Or pwedeng ganun. Let us make a large, hindi yung parang nahiya, no? And isipin natin how it consecrates us and sanctifies us. Again, the sign of the cross is the holiest of all the sign. It is the holiest of all the sign. God bless us all. No? Okay. So, i-greet ko ulit ang mga nandito ngayon kasi may nadagdag. Sis Del, hello. Sis Sarah, Brother Ramel, Brother Naven, Sis Monet, Sis Marites, hello. Sis May, Brother Christoph, Brother Jubik, Brother John Marlo, Brother Elias, Brother Harry, Sis Apple, hello sis. Sis Del, yun, good evening. Good evening. Sino mag-volunteer ng closing prayer? Okay. Sige, Dok. Ako, Dok. Sis May, yes, Sis May. Good. Sige. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer of Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do, O Prince of the heavenly host, by the divine power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits
who roam throughout the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis May, sa closing prayer. Thank you, brothers and sisters, for attending. Sa pagtiyaga dito, extra point kayo kay Lord. Thank you, Doc. Thank you, you. Doc. See you next Thank you. week. God bless, Doc. Pwede umabol ng anak. Thank you. Salamat po.